Magandang gabi muli mga pinagpala. Kung medyo matagal-tagal ako hindi nakapag-upload about sa Bible. So medyo naghayabos ako. At ito talaga kinukulit ako ni Lord sa mga impression niya. Ito mag-upload ako ng mga Bible verse or Bible chapter, o lalo na yung mga Bible verse na nami-misinterpret yung nami-misinterpret na madalas nating ginagamit, pero yun pala hindi naman pala yun talaga yung totoong meaning. Sasampulan ko kayo, halimbawa na i-post ko to. Halimbawa, ang maganda naman gamitin talaga yung Jeremiah 29:11, diba? Napakaganda. Pero huwag niyo pong gagamitin sa pag-evangelize, dahil baka mamaya yung in-evangelize nyo ay mas maganda ang buhay sa inyo, ay matawanan pa kayo. Apo? So titingnan po natin yung context. At ano nga ba yung context? The context is when it right, why it right, for who it right. Diba? Yun po yung context. At ngayon po, ito, magsisimula ako dito sa Mark 12. Ito ang pagbabayad ng buwis, yung title po niya dito. So gamit ako na magandang balita, Biblia. Ang pagbabayad ng buwis. Ilang Pariseo at ilan sa mga tagasunod ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po naming itanong kung labag sa kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador. Dapat ba kaming magbayad ng buwis o hindi?" Alam ni Jesus na sila ay nagkukunwari lamang. Kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak." At siya nga ay binigyan nila ng salaping pilak. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus sa kanila. "Sa emperador po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos." At sila'y labis na namangha sa kanya. Eto, nung una ko rin talagang basa, at madalas po ginagamit namin ito sa pag-i-exhort ng tithes and offering. Oo nga naman, so makikita mo. Pero hanggang sa pag-aaral, pakikinig ng ibang turo, minsan nadaanan ito ni Kuya Router at hindi pala talaga siya ang usapan ay pera. Di ba? So kanina nung binabasa ko, biglang napatanong din yung misis ko, ano nga ba ibibigay natin sa Diyos? Wala namang larawan ang Diyos na nasa pera. Diba? So kasi ang sabi dito ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador. Kasi yun yung nasa image ng pera ng time na yun. At ibigay ninyo sa Diyos ang para sa Diyos. Ano ibibigay natin sa Diyos? Wala namang larawan doon ng Diyos. So, dito po, makikita natin kagad na dinala ni Jesus ang usapan sa imahe, sa image. Diba? Makikita. Kasi sinabi niya larawan Dahil kung pera lang din naman, kasi ang babaw na dahilan nun.
kung pera lang din naman ang usapan. Mapapansin po natin na kapag si Jesus po ang nagsalita, nagkakaroon ng ibang meaning eh. Pag-aralan lang po natin talaga ng mabuti. Kasi, kung pera at pera lang din naman, hindi problema kay Jesus ang pera. Bakit? Inutusan ni Jesus si Peter mamingwit, at ang unang isda na mahuhuli niya, ibukan niya ang bibig at mayroong salaping pilak na ibabayad sa buwis. Di ba? Kung ako si Peter, bakit ako, Lord, bakit pa ako mamimingwit? Kaya mo nyo naman palang mag-miracle. Pero di ba, laging ganun si Lord laging dapat kang sumunod bago ka magreklamo. Tapos, kung pagkain lang din naman ang problema, hindi rin problema sa Panginoong Hesus. Matatandaan nyo, nagpakain siya ng una ay 5,000. Ano lang ang gamit? Kunting tinapay at kunting isda. Nag-miracle. So, hindi problema sa Panginoong Hesus yun eh. Tapos, nagpakain uli siya ng 4,000 naman. Ano ang ginamit? Kunting isda at kunting tinapay lang din. So, hindi problema sa Panginoong Hesus ang pera at pagkain. So, dito, ngayon, naitanong ko na, tanong, may pera ba na may larawan ng Diyos? Siyempre, wala. Di ba? Makikita natin sa kwento na hindi tungkol sa pera ang usapan, kundi sa larawan. Dahil kung pera at pera lang din naman, magagawa ng paraan ng Panginoong Hesus. Ano ang dapat nating ibigay sa Diyos? Doon sa nagtanong na tao na Pariseo at sa mga tagasunod. Sayang yung sayang yung pagkakataon na na-encounter na niya si Jesus, dahil nga ang motive niya ay sabihin natin masama dahil gusto niyang siluin ng Panginoong Hesus. Pero kung nag-stay pa siya ng konti, alam ko magigets niya yung magigets niya kung ano yung kung ano yung nais na ipaharating ng Panginoong Hesus sa kanya. Di ba matatandaan niyo si Nicodemo sa John 3? Kung bakit nagkaroon tayo ng John 3:16? Doon, ang ganda ng pasok, ang ganda ng dalaw ni Nicodemo, sinadya niya ang gabi na para tapos na ang ministry, tapos na lahat. So doon sila nakapag-usap na Nicodemo. Nakuha ni Nicodemo kung ano yung nais ni Lord. Ngayon dito, hindi na pera ang usapan nun. Hindi na pera ang usapan. Ang usapan na larawan. Ngayon, sa anong larawan tayo nilikha ng Diyos? Sabi niya sa Genesis 1:26, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, nais ng Diyos na ang ibalik ng tao sa Diyos ay yung larawan niya. Sa tagal at tagal ng panahon, nakurap na ng tao yung dapat na larawan ng tao. Di ba? Naging ano ang tao? Naging makasarili? Naging yung self-centered na ang tao? Nakurap ang tao na which is hindi naman yun yung tunay na larawan ng tao. Kasi kung magkakaroon, sabihin natin, kung magkakaroon ng model ang isang tao, sino ang dapat gayahin? Di ba ang Panginoong Hesus? Sa ikalawang Korinto
3:18. Yung letter B na yung kinuha ko. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Sino yung tinutukoy dito ni Pablo? Di ba si Jesus? So ngayon, dahil wala na ang Panginoong Hesus nung siya ay umakyat na, ang bumaba naman ay Espiritu. So ngayon, Espiritu. Di lalo naman hindi natin makikita kasi Espiritu. Paano natin malalaman na ang isang tao ay puspos ng Espiritu? Malalaman ito sa bunga. Diba? So, from the image to the spirit, di ba pag nakita natin ang isang tao na full of the yung andun yung makikita natin talaga na pag, di ba, pag ang bait niya, yung as in, makikita natin na, di ba, parang hindi siya agad nagagalit, di ba, parang grabe ang bait ng taong to, di ba? Yun yung dapat na kalarawan. So proceed tayo. Malalaman ito sa bunga, yung fruit of the Spirit. Una, ano dapat? Of course, love. Isa-isahin po natin. Diba? The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Wala, grabe naman, parang ang hirap naman yan. Mahirap po talaga. Diba? Pero ito po yung ito po yung larawan at ipinakita sa atin po ng Panginoong Hesus yan. Siya mismo, ipinakita po yan. Ito dapat yung nais na ibalik ng Diyos sa Diyos mismo. Di ba? Ito yung nais ni Jesus na ibalik natin sa Diyos. Nakukuha niyo po ba ako? Nakukuha niyo ako? Di ba? Nakukuha mo ako, be? Hindi pa rin. Di ba tinanong mo kanina, ano yung ibibigay natin? Ito yung ibibigay natin. Dahil dito sa siyam na katangian na ito yung kalarawan ng Diyos. Love. Sabi sa Juan 15:12, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Di ba? Ngayon, dinagdagan pa ni Lord yan. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo, sa Lucas naman din po ito, sa Lucas 6:32, kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang hihintayin? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Grabe. Ito po yung nais ng Panginoon. Dahil kung ang minamahal natin ay magmamahal lang din sa atin, anong pang gantimpalang hintayin natin? Yung masasama, mahal din nila yung kanilang mga mahal nila sa buhay. Di ba? Bakit pumapatay o bakit nagnanakaw ang masama? Bakit nangingidnap ang masama? Bakit nagnanakaw sa bangko, nagnanakaw hinanguhold up? Bakit? Para sa mahal nila sa buhay.
Di ba? Ngayon, kung yung mahal lang din naman natin ang mamahalin natin, di parang katulad lang din tayo nila. Kaya nga sabi ni Lord kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala? Dinagdagan pa niya, love your enemy. Dito pa lang sa unang nais ni Lord na dapat maging kalarawan niya tayo, ang hirap na, no? Ang hirap na kung walang gabay ng Espiritu, ng Holy Spirit, hindi po natin talaga rin kaya to. Pero dahil nga may Spirit, may Holy Spirit, di ba? Kaya po natin to dahil sa Panginoong Hesus. Tapos ikalawa, joy. Di ba? Ito naman. Joy. Di ba? Kagalakan. Ituro mo ang sa awit po ito. Awit 16, awit 16, 11. Ituro mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan ni Lord. Pero ito po, joy. Madalas hindi natin naiintindihan si Lord. Pero ang gusto niya, madalas hindi yung gusto mo. Pero yun pala yung ang patungo sa kagalakan at ligayang walang hanggan. Sa joy, sabi ni Paul, nakalimutan ko yung kahit na ikay meron joy, sabi niya, kahit na ikay may problema, hanapin ko. Joy. Ay. Sorry, tatagal ako. Pero yun ang sabi. So, ibig sabihin po, ito lang inano din ni Lord, no? It's the one of the 7-9, one of the image of God. Na ang Diyos ay nagsasaya kahit na may problema for the time. Yung sinabi ni Paul. Ngayon sa ikatlo na po tayo. Peace, kapayapaan. Wow. Pag naisip natin ang kapayapaan or peace, naisip natin kaagad yung bukid na ang sarap ng hangin, di ba? Payapa. O kaya dagat na hindi maalon, di ba? Payapa. Pero hindi po ito yung peace na gusto ni Jesus na na matutunan natin. Hindi ganong peace ang gusto ng Panginoong Jesus na matutunan natin. Ano ang peace na gusto ni Jesus na matutunan natin? Naalala niyo po yung of course sa mga Bible reader, alam nila to. Nung tatawid sila kasama ng kanyang mga disciple, tatawid sila sa kabila. Ngayon, lumakas, bumagyo. Tapos ang Panginoong Hesus, tulog. Imagine niyo po yun. Bumabagyo, halos nababasa na siya, pero nandun siya sa hulihan ng bangka, tulog. Kaya tinanong siya Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Kasi ang sarap ng tulog ng Panginoong Hesus. Anong message doon? Gusto ng Panginoong Hesus na sa kabila ng pangyayaring ito, may peace of mind ka pa rin.
kung magpapadala tayo ngayon sa panahong ito anong ngayon ay October and October 2021 na ngayon kalakasan pa rin ng COVID although meron ng vaccine. Kung magpapadala ka ron, talagang mararatel ka. Ang daming namatay. Ngayon po dito sa amin, even dito sa barangay, sa Kawayan, ang daming namatay about COVID. Ngayon, kung mararatel ka talaga, magpapadala ka sa sitwasyon, baka hindi ka nga makatulog. Pero pinapakita po, ang ganda po ng halimbawa ng Panginoong Hesus dito. Mayroon pa rin siyang kapayapaan sa loob. Magulo man sa labas, may bagyo man sa labas, pero deep inside, Panginoong Hesus, andun yung kapayapaan. Pangatlo na yan. Pang-apat, patient. Patient. Kaya pa. Patient. So, madalas tayo nagpipray ng patient. Lord, bigyan mo po ako ng patient. Ngayon na. Paano tayo magkakaroon ng patient? Through exercise. Dapat ina-exercise po ang patient. Hindi po ito pinipray tapos darating na kaagad. Parang mararamdaman mo, either nanlalamig yung katawan mo or parang ang init ng pakiramdam mo at yun may patient ka na. Hindi po doon nakukuha ang patient. Ang patient ay ini-exercise. Hindi yun nagpray ka ng patient tapos iintayin mo na at magkakaroon ka. No. Ini-exercise po ang patient. Sabi sa Kawikaan 14:20, ang hinahon ay nagpapakilala sa kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. So yung bigla-bigla ang agad-agad nagagalit. Di ba? Nakaka-rebuke naman tong Ako mismo nare-rebuke ako nitong patient na ito. At originally po mga taga-patient kami sa mga taga Psalm 23 CMI. So shoutout po sa mga kasama, dati namin mga kasama sa patient, pero kami po ay lumabas at napunta po kami sa kindness. So na ito po, pang-5, kindness, kabaitan. Parang grabe naman to. Yun ang imahe na gustong matutunan natin ng Panginoong Hesus. Parang ayoko nang maging Kristiyano. Ayoko nang gayahin ang image ng Diyos. Ganyan pala. Kabaitan. Si Yahweh ay mahabagit, mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas kong umibig. Grabe. Kabaitan. Yes. Ito po ang isa sa katangian o isa sa larawan ng ating Diyos o ng Panginoong Hesus. Name goodness. Ito po pala. So naging po pala paglabas namin, naging goodness pala muna kami. Ang dami ko napuntahan pala from the patient, goodness, tapos naging kindness. Kabutihan. So iba pa yung kabaitan sa kabutihan. Nadidefine po itong dalawang ito base sa kung ano po ang sitwasyon ng pangyayari. Po. Pero ang kabutihan. Diba? So ang hirap maging mabuti. Ang hirap din na maging mabait. Diba? Parang pag tayo naging mabait, naging mabuti, parang pakiramdam natin lugi tayo lagi.
Pero hindi po yun. Hindi po yung kalugihan. Hindi kalugihan ang maging mabuti sa kapwa. Mabuti sa lahat. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit. Ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. So yun po yung sinasabi ni Lord. At ito yung ipinapakita. Ito yung sinasabi ni David. Ang Diyos ay mabuti at hindi nagtatangi. So kahit tayo po, kahit tayo. Kasi meron kaya bumaba ang Panginoong Hesus. Yun po yung niya. Yun po yung isa sa reason niya. Hindi lang po sa pagliligtas. Pinakita din niya ang mabuting halimbawa. Tayo Kristiyano, nandun ang pangalan ng Panginoong Hesus. So dapat maging ganun din tayo. Amen, di po ba? Amen? Amen. Tandaan mo yun, ha? Amen? Amen. Di ba? Yun po. Then, ito na po, faithfulness. Ay, grabe. Huwag po kayo mag-alala, dalawa na lang po. Ha? Faithfulness, katapatan. So, dapat tapat. Ha? Paano naging tapat ang Panginoong Hesus? Ang dami pong pinakita. Ang daming way na pinakita ng Panginoong Hesus. Una, tapat siya sa Diyos. Nung tinutukso-tukso siya ng Diablo, nung siya after niya magkaroon ng after niyang mag-fasting 40 days and 40 nights, hindi kumakain. Ano yung katapatan niya? Diba? Hindi naman siya nagkaroon ng ng jowa, hindi man nagkaroon ng Panginoong Hesus ng asawa. So paano niya mapapakita yung katapatan doon? Hindi lang naman doon sa ganong aspect may ipakita ang katapatan. Isipin mo, hindi ka kumakain 40 nights and 40 days. Although yung iba pa yun, ang tawag doon, komentary pa po kung siya ay umiinom o hindi. Pero look at naman po, napakahirap din. So although ang Panginoong Hesus yun, so po pwedeng hindi nga rin siya uminom o po pwedeng uminom po siya. So hindi naman po yun. Hindi naman po it's all about labas sa ating salvation, or hindi naman po sakop yun. So ngayon, maraming gumagaya doon. Ngayon, hindi naman po na yun is not hindi po yung topic natin, pero may pakita po doon yung faithful ng Panginoong Hesus. Kasi isipin mo, hindi ka kumakain. Isang araw, dalawang araw hindi ka kumakain, ang mo na ang init na ng ulo mo 40 nights and 40 pa? Diba? Napakaganda rin pong topic niyan about sa fasting. So, hopefully po natin, mai-tackle po natin yan. Dito pinakita sa Hebreo 10:23, magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat nangako sa atin ay maaasahan. So, ang sinasabi lang dito ni Paul, kung mayroon po kayong nais na hilingin sa Panginoon, kung meron po kayong pinapanalangin, huwag po tayong mag-alinlangan dahil tapat. Kung ikaw nga umu-order ka sa Shopee tsaka sa Lazada, di ba? Umaasa ka darating si Lazada yun at si Shopee, in a few days darating yung order mo. Si Lord pa. Si Lord yun. Imposible ba sa kanya? Di ba wala? Although hindi nga lang sa time natin, sa time niya. Minsan parang nakakalimutan na natin.
Pero darating at darating po yung hinihiling natin. Yun po yung application lang doon. And ngayon, it's a gentleness. Kahinahunan. Ay, grabe. Sa kawikaan, ang malumanay na sagot, mapapawi ang galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Grabe lalim. Ang malumanay na sagot, mapapawi ang galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Although ang Panginoong Hesus po nagalit, pero reasonable naman yun bakit siya nagalit. Pero grabe yung gentleness ng Diyos. Grabe yung gentleness ng Ama, ng Anak. Grabe po. Grabe. Diba? Ito na lang yung mga sumasagot sa, yung mga, mga naninilo sa Kanya. Yun na lang po kung ang Panginoong Hesus doon ay baraubal magsalita, kay inisan siya at hindi siya paniniwalaan. Diba? At isa rin po ito sa natutunan ko. No? Pag ang isang tao ay nagtanong sa iyo, hindi lang yung tanong niya ang sinasagot mo. Sinasagot mo rin yung tao. Di ba? Parang halimbawa nagtanong sa iyo yung isang tao, even na mas may edad ka o mas bata, nagtanong siya sa iyo, tapos binarubal mo yung nagtanong siya ng maayos, tapos binarubal mo siya ng sagot. Ang makikita rin ng tao, ang makikita rin ng sinagot mo na nagtanong, winalang hiya mo rin siya. Hindi lang yung tanong niya, winalang hiya mo rin siya. At ganon din po sa mga, lalo na po sa mga nakakatanda sa atin. Sasama yung loob nila. Hindi lang yung sagot, yung tanong nila ang sinagot mo, ang winalang hiya mo, siya din winalang hiya mo. Di ba? Katulad din sa nangungutang. Pag nangutang yung isang tao sa iyo, hindi lang naman yung utang niya, ang feeling niya, tinanggihan mo Tinanggihan mo rin siya. Diba? Pero, balik tayo sa Panginoong Hesus. Grabe yung gentleness niya. Grabe. Lalo na sa lalo na sa 12 disciple. At lalo naman na kay Pedro. Nakikita mo yung kahinahunan ng Panginoong Hesus doon. Although na supla niya yon. Lumayas ka Satanas sa harap ko. Yun po yung sinabi na ni Pedro sa kanya na hinila siya sa gilid. At sabi, Lord, hindi yan mangyayari. Mamatay ako bago yan mangyayari. Doon niya ni-rebuke. Pero dito, makikita, 12 yun. Iba't iba ang ugali, iba't iba ang karakter ng 12. Paano mo yun mapasusunod? Although 3 years. Pero di ba nakakasawa? Pag nag-disciple ka nga lang tapos ayaw laging hindi uma-attend Di ba? Nasubukan ko pa yung magba-Bible study tapos may wala. Di ba nakaka-prostrate? Pero dito ang Panginoong Hesus, grabe. 12. Kay Pedro na lang. Kay Pedro tapos yung isa doon si Simon na makabayan. Gusto nang laging away. Makabayan yun. Ibig sabihin yun yung mga sumasali sa mga rally. Diba? Tapos kukuha pa sila ng isang macho na kalaban nila. Diba kaya nga sinabi ni Jesus kaya sinabi niya inatak na naman ni Pedro si Jesus Lord, hindi mo ba kilala yan? Kalaban natin yan Pero grabing hinahon ng Panginoong Jesus na pinakita. At na-adapt din po nila yun. Na-adapt ng 12 disciple yun. So dapat maging mahinahon din tayo. Paano? Talagang hirap. But through our prayer and exercise. Exercise. Diba?
Pikit ka muna, pray ka muna bago sumagot. Kung ano yung dapat, Lord, ano ba dapat dito? Ngayon, eto na. Self-control. Ba, parang taas na yung kamay ko, Lord. Suko na ako. Self-control pa. Ano na yung kanina? Meron pang may kindness na, may goodness. My goodness. Sabi ni The Boy. Ni Binoy. May self-control pa. Pagpipigil sa sarili. Pagpipigil saan? Pagpipigil sa kanonood ng Netflix. Kapi-Facebook. Kapapanood ng TV. Pagpipigil saan? Pagpipigil sa pagkain. That's the essence of anong fasting. Kung ang pagkain nga hindi mo mahindian, paano pa yung gawa ng kaaway? Ang gawa ng kaaway, ano yan? Napakaganda sa mata, parang napakasarap. Tapos hindi mo makontrol yung sarili mo. Boom, laglag. Nagawa mo na lahat. From 1 to 8. Tapos pagdating ng 9, doon ka bumagsak. Sayang naman. Pagkat sa Mateo 4:1, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 4 na araw at 4 na gabi, kaya't siya ay nagutom. Tapos ngayon, tinutukso siya doon ng dyablo. Di ba, kung wala siyang self-control, pag-abot ng bato, ginawa niya agad tinapay. Kasi gutom siya. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi sa tinapay nabubuhay lang. Hindi ba? Diba? Hindi naman sa nagdideliryo, pero grabe yung gutom. Grabe yung gutom doon. Di ba? Pag gutom tayo, init agad ng ulo. Pahara-hara, tabi ka nga dyan, gutom ako. Pag may sakit, hindi na maipintang itsura, di ba? Asan yung self-control? Bakit natin to gagawin? Bakit natin to gagawin? Ito yung nais ng Diyos na ibalik natin sa Kanya. Bilang Kristiyano, dala pa naman natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Ito yun. Hindi pera ang usapan dito. Ito yung nais ng Diyos na ibalik. Yan yung yan yung diyan kayo ginawa. Sa imahe na yan kayo ginawa. Kaya dapat yan ang ibalik natin sa Panginoong Hesus. Hindi pera. Napakayaman ng Diyos kung pera lang din naman. Anong lalakaran sa ano? Ano ang lalakaran natin sa langit? Lantay na ginto. Tapos ngayon, ang akala natin dito, pera ang usapan. Hindi pera. Imahe. At hindi po yun gagawin, halimbawa, hindi gagawin yun ng Diyos na baguhin ako. Sa paraang mamajikin niya ako. Ikaw, ang tagal mo ng Kristiyano, mamajikin niya ako. Hindi ganun. Kailangan nating i-exercise to para maging larawan o anyo tayo ng Diyos. Parang kung hindi bumaba ang Panginoong Hesus, walang model ang pagiging Kristiyano. Kaya lang, from the start pa lang, from Genesis pa lang, pinanapisin na ng Ama na kailangan mong bumaba kasi nga hindi kayang
kasi nga hindi kaya nang tubusin ng ano yan, ng mga hayop-hayop lang. Kasi nung sa Old Testament, hayop-hayop lang eh. Bumababa ng Panginoong Hesus. Kasi hindi na kaya ng hayop-hayop lang, ng dugo-dugo lang ng mga hayop yan. Dugo na niya ang kailangan tumubos sa atin. At ito yung gusto ng Panginoong Hesus na ibalik natin sa Kanya. Yung maipigin ka, yung nagagala ka kahit may problema, nagagala ka. Hindi naman yung para ka na nabubuang daw, pero nagagala ka dun sa problemang dumarating dahil pagsusulit yun. Pagsusulit yun. Di ba? Mayroon kang kapayapaan. May kapayapaan ka. Hindi yung lagi kang ligalig. Yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang dapat andun yung pagtsatsaga mo. Di ba?